Gusto ko lang share ngayon yung learning for today na sabi ko gusto ko itong share dahil fresh pa siya sa akin dahil kagaling ko lang ng podium to meet my college friend na 8 years sa kami hindi nakikita. Nikakasal na kasi sila. So I was invited. They handed me personally the invitation letter. So we plan to meet dito sa podium. We grab like a bite, mga pasta, ganun, mga cocktail, coffee, ganyan. And then we talk almost like 4 hours, 3 to 4 hours kaming nagka-catch up talaga. We're trying to catch up for the 8 years span of time na maraming nangyayari, yung mga ganun. And then one of the topics that we actually brought up randomly dun sa pagkukwentuhan namin is the skills. Yung, kasi nga virtual assistant sila, they're in 6 digit, and ako taman, corporate world ako. So they also experience the corporate world before leaving and then nagiging virtual assistant sila. And ako, empleyado and nasa corporate world pa rin ako. So just to give you an idea, sa corporate world kasi merong empleyado, merong middle management, upper management, and then yung client. Merong ganun sa shared service or sa BPO call center. Sila, nakatawid na sila sa pag-work from home. The work from home pa rin naman ako, but again, on-site work from home, pero under corporate pa rin talaga siya. Naka-pipeline lahat. As opposed to them is, yung relationship nila is sila and then the client. Wala nang in between. And then, closing deal and offering their skill set is directly sa client. Sila magbebenta ng sarili nila, ganun. And then, randomly, we brought up this skill set kasi bago ka makatanggap ng client, dapat may skills ka, diba? So, it's either accountancy or graphic artist ka, social media manager ka, or any skill set. So, marami tayong skill set na pwedeng ibibenta like bookkeeper or di kaya legal ka or doctor or mga healthcare. Depende sa skills mo talaga, di ba? Video editing, ganun. Kung ano yung mga kaya mong i-offer. So, those are some of the skills na as part of the VA. And then, na-brought up nila yung learning also to say no is also a skill set. And I just realized na tama naman pala, no? Kasi, it's learning to say no, it takes courage. Kasi lalo na kapag alam mo yung wala ka pang baguhan ka pa tapos wala kang kliyente tapos babaratin ka tapos may yes ka lang ng yes na without knowing the value that you can actually bring to the client na makakapasok ka ng pera sa negosyo nila pero binabarat ka dahil nga alam mo kailangan mo sila dahil wala ka ng ibang trabaho. Let's just realize na parang nga no, in relation sa personal ko na minsan may mga bagay na hirap akong magtumanggi. Not because I am people pleaser, pero somehow ganun na rin, pero gusto ko lahat ni yes kasi hirap na hirap ako mag-say ng no. And by saying no, what makes you courageous to say no is kailangan mo siyang matutunan and learning, it's a skills pala talaga siya. So for example, in-invite ka ng isang circle of friends na 5 sila na original nagplan and then yung isa doon ay hindi natuloy tapos bigla kang niyaya to fill in the blank and then minsan hindi mo naisip na okay sama ako ganun pero no pala siya, no? Hindi wag mong samahan kasi hindi dahil sa ayaw mo silang kasama but again, you were not part of the original plan and by saying no, that brought you back the power and also self-respect. And that's also the same thing kapag nakipag-negotiate ka sa kliyente or di naman kaya kahit sa pang-araw-araw na may halimbawa may nangutang sa'yo and then hirap kang magtumanggi dahil alam mong meron kang pera, bakit siya nangungutang? And do I really need to lend money to this person? Or i-guilt trip mo yung sarili mo na hindi bawal akong mag-post sa social media ng mga luxury dahil nga hindi ko siya napautang. Kaya mag-yes ka na lang. But again, sa mga ganyang random by saying no, hindi ka talaga dahil sa ayaw mong tumulong. But again, pag yes ka kasi ng yes, maging it's either enabler ka or you're giving them a chance na ma-abuse ka or you really don't know how to draw boundaries between sa nanghiram or sa mga nangbarat or without saying the value of your identity or kahit ano pa mang ibibigay mo or gusto nilang ma-aim tapos
It's either time ba yan, financial ba yan, material ba yan, or your presence mo. By saying no pala, no, kasi totoo pala talagang napakahirap magsabi ng no. Ako lang to. Yun siguro ang dapat kong matutunan, na minsan may mga bagay na kailangan mong tanggihan. Not because you want them to get pleased, but it's a self-respect and to consider also your value. Powerful pala talaga ang no. Ang word no, ang pag-decline, na ikaw mismo ang mag-no, it takes back the power. Very empowering siya. Minsan, kawalan siya dahil hindi mawawalan ka ng kliyente or di naman kaya, minsan baka mawalan ka ng kaibigan kasi nga tumanggi ka. But again, ma-realize sila na, oh, may power ka palang tumanggi. Yun lang naman ang reflection ko for today. Gusto ko lang siyang i-share dahil fresh pa siya sa akin at it's very impacting sa sarili ko. Wala lang, Adulting 101.